So, good morning everyone. So, kami po yung Group 7 at ang report po namin ngayon is all about media literacy. Next slide. So, ang lesson outline is media literacy concept, roles of media literacy, social media, types of social media websites, media and information literacy, aspect of media information literacy, 7 dimensions of media information literacy, advantages and disadvantages of media, integrating media literacy in the curriculum, media skills, utilizing media across disciplines, assessing and evaluating media literacy work and concept for media literacy. So, media literacy defines in many ways. So, according nga kay Lynch, noong 2018, coined the term media that refers to all electronic or digital means and print or artistic visually used to transmit messages. So, sa pamamagitan ng iba't ibang media such as print media, visual media, audio media, and interactive media. So, pag sinabi kaya natin print media, ano kaya yung sa tingin natin, anong klaseng media kaya yun? Anyone? Pag sinabing print, ano kayang media yun? Mga hard copies. Yan, so walang yung mga, pag sinabi kasi natin print media, technically siya yung nababasa natin. Pwede natin basahin like yung mga hard copies nga ng mga textbook, yung mga sa newspaper. Pag sinabi namang visual media, ano kaya yun? Visual, from the word itself, visual. Nakikita. Yan, nakikita. Thank you. So, pag sinabi natin visual media, ito yung mga nakikita natin. For example, sa yung mga balita sa TV, yung mga movies, yung mga ganon. Pag audio media naman, ano kaya anong media kaya yung tinutukoy dito? Audio media. Radio? Radyo? Yan yung isang example ng media kasi yung audio media is nagre-refer siya sa mga naririnig natin. Yun nga, yung sa example mo nga is yung radio. So, pag sinabi namang interactive media, ito yung combination of each media. For example, combination siya ng print media at ng visual media or kaya visual media at audio media and so on and so forth. Ito naman kay Matter and Gent, define nila yung media as an active learning strategies such as group discussion or case studies. Kasi nga, diba, sa pamamagitan ng media, doon natin na-express yung thoughts natin about discussion at sa mga ginagawa nating mga studies, yung mga case studies, thesis, something like that. According naman kay Firestone noong 1993, yung media literacy is the ability to access, to analyze, evaluate, and create media. So, kapag nagagawa nating intindihin yung context in a particular media, therefore, it is considered as media literacy. Dito naman sa the Ontario Ministry of Education noong 1989, media literacy means helping students develop an informed and critical understanding of the nature of mass media, the text, the techniques, use, and their impact. So, yung mga techniques na ginagamit at yung mga impact nga nito, diba? So, pinapalawak nito yung pang-unawa natin
yung pang-unawa ng bata rather, or yung mga estudyante, at i-appreciate kung paano gumagana ang media, how they produce meaning, how they are organized, and how they construct reality. More so, it intends to provide students the ability to create media products. So, therefore, according to Hobbes, media literacy is the ability to identify different types of media from wide array of sources and understand the messages they bring. So, lahat ng nabanggit ko na pagdidipina sa media literacy is for sure na may isang pagkakapareho. Yun ay yung someone created media for a reason. So, sa makatuwid, yung reason na yun is yun yung naging basihan ng media literacy. Next. So, dumako na tayo sa 10 konsepto ng media literacy. Una na dyan, pakibasa sa number 1. Vernon, pakibasa nga. Vernon, pabasa nung number 1. Yan. It is the ability to critically assess the accuracy and the validity of the information transmitted by the mass media and produce information through various forms. Yan po. Yan. So, media literacy is all about being able to critically assess the information na nakukuha natin galing sa mass media. So, halimbawa sa TV, sa newspaper, and also sa mga social media. It includes creating our own content. So, pwede tayong gumawa ng sarili nating content like vlogs or videos in a thoughtful way or yung maingat na paraan natin. So, number 2, pakibasa. Anyone? Sige, Jessie, pakibasa ng number 2. Also known as media education, it is the ability to realize that all kinds of media show a representation of reality. Yan, so salamat. So, ito yung part ng media literacy na kung saan natututunan natin na intindihin yung media, halimbawa ng mga movies, yung mga pelikula, yung balita. Hindi lamang sila nagpapakita ng realidad, kundi nag-represent sa isang particular way. They might show a biased view or only part of the story. So, parte lamang ng kwento. Sa number 3, pakibasa. Anyone? It is the process of assessing, decoding, evaluating, analyzing, and creating both print and electronic media. So, thank you, Julina. So, according to the HIDA, yung media literacy involves assessing, decoding, evaluating, analyzing, creating both print and electronic media, na ibig sabihin is natututunan natin kung paano hanapin yung media, kung paano intindihin yung messages na kino-convey nito, na-evaluate natin critically, and even yung nakakagawa tayo ng sarili nating media. So sa number 4, it depicts experience of reading text and designing hypertext made possible through technology. So according kay Hobbes, it talks about how media literacy involves reading text and designing hypertext, which is possible
dahil nga sa technology. For example, pwede tayong magbasa ng mga articles online and gumawa rin ng sarili nating web pages. Number 5, pakibasa. It pertains to understanding how to use today's technology, how to operate equipment, use various softwares, and explore the internet. Ayan, thank you, Jelina. So, sa number 5, bahagi ng media literacy ang digital literacy. Naniniwala ba kayo doon? Yes, naniniwala. So, bahagi nga daw ng media literacy ang digital literacy kasi ito ay tumutukoy sa kaalaman kung paano natin gamitin ang teknolohiya ngayon. Kasama na rito yung paggamit ng mga devices tulad ng lamang ng computer, ng smartphones, at pag alam mo na kung paano gamitin ang iba't ibang software at pag-explore na din nito sa internet. Next slide po. So, sa number 6, as a 21st century approach to education, media literacy builds understanding of the role of media in society. So, ang media literacy is isa siyang modern way nga ng education na tumutukoy sa atin na maintindihan nga yung role ng media sa lipunan natin. So, tinuturuan din tayo nito na yung mga mahalagang kasanayan para magtanong at ipahayag natin yung ating mga opinion, yung ating mga sarili na mahalaga para maging aktibo at informed na mamamayan tayo. So, sa number 7, pakibasa nga. Seven, it represents response to the complexity of the ever-changing electronic environment and communication channels. Yan, salamat, Vernon. So, dito, tinutulungan naman tayo tinutulungan tayo ng media na harapin yung mga komplikadong electronic environment na patuloy na nagbabago tulad nila nga ng bagong social media platforms at communication tools. Tinutulungan tayo nitong makasabay at maintindihan din natin yung pagbabagong ito. So sa number 8, critical evaluation of media requires the ability to analyze and disseminate various features to others. So, isang mahalagang bahagi ng media literacy ay ang kakayahang critical na suriin yung media. So, ibig sabihin, kailangan natin i-analyze ang media content or yung content ng media and ipaliwanag ang ating pagsusuri sa iba upang nang sa ganun ay matulungan din natin silang intindihin yung content ng media. Sa number 9, pakibasa ulit. It is about teaching critical media and management strategies including ICTs in schools and learning centers. Yan, salamat Ella. So sa mga paaralan or sa schools at yung mga learning centers, ang media literacy ay alam naman natin na kinabibilangan ito ng pagtuturo sa atin kung paano critical na pamahalaan yung media. Kasama dito yung paggamit ng mga ICTs or yung mga information and communication technology. So, upang mapabuti natin yung ating pag-aaral at
pag-unawa sa media literacy nga. So gumagamit tayo ng information and communication technology tools. So sa number 10 naman, ito na yung panghuli. So kasama din sa media literacy ang internet literacy na nangangahulugang marunong tayong mag-search sa internet ng mga epektibo, naintindihan natin at nire-respeto natin yung mga yung intellectual ang tawag dito, intellectual property and copyright laws at marunong tayong makilala ang totoo mula sa peking balita. So sa kabuuan, ang media literacy ay tungkol sa pag-unawa at pakikisalamuha sa media sa isang thoughtful way nga o yung maingat at informed way na mahalaga sa ating panahon na puno ng media, madami ng medyang nagsisilabasan. So tapos na tayo sa 10 konsepto ng media literacy. Dumako naman tayo sa next slide. Sa roles of media literacy. So, unang-una dyan ang learn to think critically. So, learn to think critically. Ibig sabihin nito, hindi lang natin basta-basta tinatanggap yung lahat ng mga information na nakikita or naririnig natin sa media. So sa halip, natututo tayong suriin muna at pag-aralan kung saan galing ang informasyon, sino ang gumawa nito, ano ang layunin nila or ano yung layunin niya, at kung paano tayo maaaring maapektuhan to. Dahil sa pamamagitan ng pag-iisip natin ng kritikal, mas nagiging maingat tayo sa pag-unawa at pagtanggap ng impormasyon at mas nagiging handa tayong gumawa ng mga matatalinong desisyon. Second one is become a smart consumer. So become a smart consumer of products and information. Media literacy helps individuals learn how to determine whether something is credible. Excuse me. So sa pamamagitan nga nito, natututo tayong magsuri ng mga advertisement at promotion, malaman kung alin yung totoo at alin yung maaring exaggerated lamang or hindi makatotohanan. Natututo rin tayong pilatisin ang mga produkto at serbisyo at hindi agad-agad nagpapadala sa mga hindi dapat tayo nagpapadala agad sa mga nakikita natin sa TV, sa internet, or sa social media. Kasi diba, minsan nakikita natin yung ibang commercial nga, diba? Na yung mga tinatawag na mga bandwagon effect o yung mga expert opinion. Yun yung mga bagay na yung maghalimbawa tayo sa bandwagon effect. So, diba, sa commercial ng Joy, nakikita namin na ang daming nahuhugasan sa isang patak lang. So, diba super exaggerated ng bagay na isang patak. Ang dami ng nahuhugasang plato sa mga commercial, diba? Commercial ng shampoo. Ang pag ginamit mo daw yun, shampoo, yung particular na product na yun is magiging shiny na daw yung buhok mo. So madaling salita, maging mapanuri tayo at huwag tayo basta-basta magpapadala sa mga nakikita natin sa TV, sa internet, sa social media. Maging mapanuri tayo at maingat sa mga desisyon natin sa pamimili natin o sa pamimili natin ng mga products. Sa third one is recognize point of view. By identifying an author's perspective helps individuals appreciate different ideas in the context of what they already know. So, ibig sabihin daw, natututo tayong unawain kung sino yung
nagsasalita, ano ang kanyang layunin, at kung paano niya or nila ipinapahayag ang kanilang mensahe. Dahil sa ganitong paraan, mas magiging critical tayo sa pag-intindi ng mga impormasyon at hindi basta-basta tayo naniniwala sa lahat ng ating nababasa, napapanood, nakikita online. So halimbawa, 'di ba, kung may balita tungkol sa isang particular na issue. So kailangan muna nating alamin kung sino ang nagbalita at ano ang kanyang posibleng layunin o interes upang mas maging malinaw sa atin ang tunay na katotohanan. Alamin muna natin yung point of or yung pananaw ng tagapagsalita o yung manunulat. Sunod is create media responsibly, recognizing one's ideas and appropriately expressing one's thoughts lead to effective communication. Tinutulungan tayo nitong maging responsable sa paglikha ng media kapag naintindihan natin kung paano gumagana ang media, mas nagiging maingat tayo sa mga impormasyon na binabahagi at sinusuri natin kung totoo ba ito o kung totoo ba o hindi ang mga ito bago natin ipasa sa iba or i-disseminate. Sa ganitong paraan nga, nakakatulong tayo na maiwasan ang pagkalat ng mga impormasyon o yung mga fake news na tinatawag at panatilihin natin ang integrity ng mga impormasyong lumalabas sa publiko. Next is identify the role of media in the culture. Media conveys something, shapes understanding of the world, and makes an individual to act or think in certain ways. So, naniniwala ba kayo na yung media is malaki yung impluwensya sa kultura natin? Bilang estudyante, so alam ko at madami nakakaalam nito na yung media is talagang malaki yung impluwensya sa kultura natin. Dahil sa pamamagitan ng media, dito natin nakikita yung mundo sa ating mga paniniwala, sa ating mga asal, sa pamamagitan ng mga palabas sa telebisyon, sa pelikula, sa balita at sa social media, nagiging salamin nga siya ng ating lipunan. Natututo tayo tungkol sa iba't ibang kultura, issue at kanapan sa buong mundo. Mahalaga rin na maging critical tayo sa ating pagtanggap ng impormasyon upang maiwasan natin yung mga maling balita o fake news at para maging responsableng consumer tayo ng media at mas mahusay na miyembro ng ating komunidad. So, last one is understand the author's goal. Understanding and recognizing the role or influence something has people can make better choices. Dito sa last part na ito is mahalaga natin na maging bahagi tayo ng media literacy dahil ibig sabihin ito ay kailangan nating malaman o kailangan mong malaman kung ano ang gustong iparating ng may akda. Halimbawa, gusto niyo ba tayong magturo, mag-aliw, magbenta ng
product or mag-influence siya ng opinion. So kapag naintindihan mo na ang layunin ng mayakda, mas madali mo nang masasala ang mga informasyon at malalaman kung paano ito makaka-apekto sa iyo. So, ayan ang 6 na rules of media literacy. Rinig po. Okay po. Yes. Okay, tapos na tayo dun sa media literacy na na-report ni Miss Ronilyn. Ngayon naman is dadako tayo sa social media. So, bali yung coverage ng report ko is about social media and kung ano ba yung types ng social media and media information literacy and aspect of media information literacy and also the 7 dimensions of media information literacy. So, in social media, aware naman po kayo sa word na social media, 'di ba? Yes. Yes. Okay. Magbigay ka nga, Jessie, ng example ng social media. Facebook, Instagram, Telegram, gano'n. Okay, tama. So, bale, dito sa mga logo dito, makikita nyo yung mga yan, type siya ng social media. Kumbaga, ito yung mga logo. Once makita pa lang natin to, parang aware na agad tayo kung ano ba yung social media platform na to. So, meron tayo ditong social media na Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter na X na ngayon, Pinterest, TikTok, YouTube, LinkedIn, ito di ko aram, Spotify, Vimeo ata yan, tapos Snapchat, Tumblr, Line, WeChat, Skype, Reddit, Telegram, yun, KakaoTalk. So, those are example of social media. So, sa panahon natin ngayon, most popular social media platform in 2024, nangunguna pa din yung Facebook. Tapos, pumapangalawa dito si YouTube, and pangatlo, WhatsApp, Instagram, TikTok, WeChat, Facebook Messenger, Telegram, Douyin, Snapchat. Yan. So, according yan sa data reportal. Okay. So, alam naman natin lahat na yung social media is a very powerful communication tools niya sa panahon natin ngayon. And, nagre-record pa. First, yung definition, kung ano ba yung definition ng social media. So, it is a collective term for website and application that refers to the online platforms that allows user to create and share content, interact with each other, and build communities. So, those platform can be used. Pwede natin siya magamit in different purposes. So, ano-ano nga ba yung mga purposes na yun? So, bali nandiyan yung pag-connect natin with our families and friends na malayo sa atin, and makapag-share ng information, ng mga balita, and makapag-build ng mga brands and businesses. And also, kasama na din yung mga yung marketing and mga pag-advertise, and also for entertainment purposes. So, dito, kung mapapansin niyo dito sa picture na to, in example ko dito, yung sikat na sikat pa talaga si Diwata sa social media. Kumbaga parang dun sa help ng social media, ginamit niya tong platform na Facebook, Instagram, TikTok para mapalawak yung yung business niya. Yan. So, bali dito, according to Go at the year 2019, social media is a term that describes website to connect with people and involve user-generated content, which is the hallmark of a social media site. It is sometimes called Web 2.0, which is currently huge opportunity to reach target audience and increase online sales. So, bali nakafocus dito kay Go, yung hindi lang siya for personal uses. Kumbaga, yung social media is ginagamit natin siya for business purposes. Kumbaga, parang tayo mismong, kahit hindi tayo yung may brand nung kunwari, itong Diwata Pares na to, kahit hindi tayo yung parang mismong may-ari nung nung Pares niya, parang tayo mismo kaya natin makapag-share sa ibang tao ng business niya, parang na ma-hype din natin yung business niya by sharing, by commenting, by liking ng mga posts about the
Diwata Pares overload. Kumbaga dahil sa pag-interact na ginagawa natin, natutulungan natin siya na ma-increase yung sales. Kumbaga dahil ngayon social media is maraming taong gumagamit niyan, lalo na sa panahon natin ngayon. Kumbaga na-hype yung yung business niya sa tulong ng social media. Yan. So, next is types of social media websites. So, meron tayo ditong social media news websites, social media networking websites, social media photo and video sharing, and microblogging and blogging websites, and last one is social media review websites. So, social media news website, nawala. Ito. Social media networking website. So, first type ng social media natin dito, meron tayong social media networking website. So, ang mga platform na pwede nating i-integrate dito is Facebook, Instagram, TikTok. Kumbaga, sa social media networking website, dito tayo makakapag-add na mga friends na gusto nating i-add, makapag-share tayo ng mga memes, yun. Kumbaga dito, sa social media networking website, dito tayo magkakaroon ng parang connection with other people using the social media networking website platforms. Next is social media news website. So, example ng platform dito is Reddit. Sa Reddit, kumbaga parang online bulletin board na kung saan parang kahit sinong tao is pwedeng makapag-post anonymously. Pwede tayo makapag-share ng experiences natin aside from mga news na nakukuha natin sa mga like TV5 News, mga GMA News. Tayo mismo, pwede tayo makapag-share ng news or information about us para sa ibang tao. Kumbaga parang pwede tayo ditong seek ng help, hanap ng simpatsya sa ibang tao, ganon. Yung parang sa social media news is parang dito tayo malayang share ng balita sa ibang tao, and also dito din tayo malayang makakuha ng information sa ibang tao na makakatulong sa atin to gain information. Next is social media photo and video sharing. Dito naman is from the word itself, from the name itself, pwede tayo dito makapag-share ng stories, makapag-post ng mga pagkain, makapag-post ng mga alaga nating aso, and all. So, bali dito, yung mga social media platforms na pwede nating gamitin, meron tayong Facebook, meron tayong Instagram, meron tayong TikTok, meron tayong YouTube, yun, na pwede tayo makapag-share ng mga videos and pictures. Next is microblogging and blogging website. So, dito sa microblogging and blogging website, meron tayong example na Twitter and Threads. Kumbaga, parang dito sa blogging websites na to, yung mga text lang ang parang involved dito. Kumbaga, parang short but sweet message na gano'n, na parang sa simpleng text is parang makakapaghatid na tayo ng kung ano ba yung nararamdaman natin sa parang dito makakapag-share tayo ng mga ganap natin in life by simply typing ng mga simple text. Yun. Next is social media review website. So, meron tayo ditong example na Amazon. Pwede din yung Shopee. Dito parang explore tayo ng mga good quality na product na kung saan is matutulungan naman tayo dito na kung worth it ba yung ilalabas natin na pera or hindi. So, for example, sa Shopee, bibili ka ba sa Shopee ng yung review is 3.0? Parang ganun. Kumbaga dito, tinutulungan tayo ng social media review website na makapag-gain ng information about sa isang product, kung worth it ba siyang bilhin or hindi. Yan. So, those types of social media, kumbaga, iba't iba yung parang purposes niya. Meron siyang variety of purposes na kung saan natutulungan din naman tayo na parang mapagaan yung mga buhay-buhay natin, and lalo na yung nabibigay sa atin na entertainment, yung pleasure na nabibigay ng social media sa atin. So, some of us ginagamit siya
for entertainment purposes. Some naman is ginagamit for mapanatili yung connection with friends and families na malayo sa kanila. And sa business term naman, it is a way para ma-market yung mga products and makapag-promote and makapag-increase ng online sales. And sa ano ba yun? Syempre, 'di ba, parang ang lawak ng sakop ng social media. Syempre hindi lang siya hindi lang siya about positivity. Kumbaga nandiyan din papasok yung mga negativity. Kumbaga may mga taong hindi rin gaanong nag-iisip sa mga ipopost, sa mga i-share na information. Kumbaga nagiging insensitive na when it comes to sharing information. Lalo na kung ang nasa mindset ng isang tao is Facebook ko to, Instagram ko to, account ko to, parang ako ang may-ari ng ako yung may-ari ng account na to, parang ako na yung bahalang mag-manage nun. Parang syempre hindi natin siya dapat ina-apply na ganun. Parang hindi natin inaano sa mindset natin na hindi porke account natin is responsible tayo. Kumbaga dapat responsible din tayo sa kung ano yung magiging kalalabasan ng post natin sa ibang tao and kung paano nga ba yung makaka-apekto negatively sa ibang tao. Yan. So, dito na papasok yung next topic natin na Media and Information Literacy. Yan. So, dito sa Media Information Literacy, tutulungan tayo dito na makapag-find ng reliable information since hindi nga lahat ng nakikita natin through online is totoo. So, Media Information Literacy will help us to analyze information and ispat natin kung alin ba yung fake news sa hindi. Yan. Since yung pag-share ng information is very powerful, dapat yung paggamit natin ng media, ng online mga resources is dapat gamitin natin siya ng tama and responsibly and ethically. Yan. So according naman dito sa UNESCO, defined it as a set of competencies to search, critically evaluate, use and contribute information and media content wisely. The knowledge of one's right online, refraining from cyberbullying, understanding related ethical issues, and engaging the media and ICTs to promote equality, free expression, intercultural, interreligious dialogue, peace, etc. So, yung media information daw, hindi lang siya all about yung ipoprotect natin yung sarili natin sa mga misinformation. Kumbaga, tutulungan din tayo nito kung paano nga ba nag-work yung media and kung paano ba nito nahuhubog yung mundo natin and kung paano ba natin gagamitin ng tama yung media na kung paano ba natin gagawin parang gagawin natin siyang way para makapag-promote ng positive voice sa ibang tao. Yun. Aspects of media information literacy. So according dito papaiksiin ko na lang dito. So ang pinaka-pinpoint dito ni Reineck and Lublinsky at the year of 2015, sinasabi nila dito na nakikita nila yung media information literacy as the ultimate goal of learning about media and technology. So dito is yung pagkakaroon daw natin ng mga technical skill na makapaggamit ng mga devices and makapag-find ng reliable information and kung paano ba natin i-analyze yung information and kung paano ba natin to kung paano ba natin to gagamitin ng tama. So according naman dito kay Bake, the year 1996, dito naman naniniwala siya na yung media information literacy should also include compositional skills. Like hindi lang tayo yung passive kumbaga hindi lang tayo taga-view ng mga content sa social media. Naniniwala siya na dapat tayo din mismo is parang nagkakaroon tayo ng interaction, nagkakaroon tayo ng participation sa media, like for example posting, liking, commenting, uploading ng mga ganap natin,
So, ganun yung parang insight niya sa media information literacy. Next is Kai Muller. So, Kai Muller naman, dito naman nakafocus sa kanya yung kung paano nga ba tayo makapag-find ng reliable news and kung paano nga ba natin unawain kung paano nga ba nag-work yung media and kung paano nga ba nito na re-resolbahan yung mga global issues. Next is kay Norbert Gruben at the year of 2002. So, bali naman dito, nakapokus siya dun sa kung paano nga kung paano nga ba gumagana yung media behind the scene. Kumbaga, dapat dito is yung pagkakaroon ng healthy attitude towards media, yung pagkakaroon ng bago tayo mag-post is parang napag-iisipan na natin kung ano nga ba yung epekto nun sa ibang tao. Ganon. Kumbaga parang wala pa yung mismong post natin. Parang pinag-iisipan pa lang natin kung ano ba yung i-share nating information sa ibang tao is nandiyan na yung parang yung thinking na paano, kung ano ba yung magiging dating nito sa ibang tao, negative ba, positive pa, ganon. So, while everyone agree na yung yung media information literacy is important, meron naman silang iba't ibang views kung ano nga ba yung parang importante sa pagkakaroon ng yung pagiging media information literate. Next is the 7 dimensions of media information literacy. So, meron tayo ditong 7. Meron tayong tool literacy, resource literacy, social structural literacy, research literacy, publishing literacy, emerging technology literacy, and critical literacy. So, in tool literacy, this is the ability to understand and use practical conceptual tools of current information technology, kasama na yung software, hardware, and multimedia that are relevant to education in the areas of work and professional life. So, bali dito sa pagiging tool literate, as a future elementary educator, alam naman natin na yung mga student natin is more on visual visual learner. Kumbaga napaka-importante na marunong tayo as a teacher na gumawa ng mga PowerPoint presentation. So dito sa tool literacy, yung pagiging tool literate natin is yung kakayahan natin makapag-create ng document using Microsoft Word and other software, and also yung mga Excel, lalo na yung mga spreadsheet, 'di ba? Yung parang pag-grade, yung paggagawa natin ng grade, yung mga pag-grading system, napaka-importante na yung mga simple na paggawa ng mga PowerPoint, mga documents, mga spreadsheet is napaka-essential lalo na sa atin ng mga future educator. Next is the resource literacy. Dito naman, this is the ability to understand the format, location, and access methods of information resources. Dito naman sa resource literacy, dito tayo tinutulungan or yung kakayahan natin dito na makapag-locate ng information. So for example, yung sa research natin, 'di ba 2019 yung parang 2019 pataas dapat yung date na parang inano sa atin ni Ma'am Jam. Kung isa tayong resource literate person, is kayang-kaya natin makapag-find ng mga RRL, mga RRS na 2019 and above. Yun. Next is social structural literacy. This is knowing how information is socially situated and produced, fits into the life of group about institution and social network. Kumbaga dito sa social structural literacy, once na may nakita tayong post, dapat kung isa tayong social structural literate, marunong tayong matukoy kung yung information ba na galing sa taong yun is reliable or not. Kumbaga, so for example, dito sa yung isang tao na parang may isang political yung political stand niya is parang parang may binabias baga. Kumbaga dapat yung post na tinitingnan natin sa media is dapat yung tao na yun is reliable. Kumbaga walang biases, walang parang patas, para yung information na nakukuha natin is hindi lang one-sided. Yan.
Next is research literacy. It is the ability to understand and use IT-based tools relevant to the work of researchers and scholars that include computers, software, or qualitative analysis, and simulation. Dito naman sa research literacy, yung kakayahan from the name itself is patungkol siya sa pagiging research literate. Kumbaga yung ability natin na makapag-gain ng information, makapag-inquire ng information about research natin. And for example din yung Jamovie na sa atin ni Ma'am. Yung Jamovie na software na pinapakalikot sa atin ni Ma'am nung nakaraan. Bali parang dun sa Jamovie na yun is parang statistical tool siya na magagamit natin to napaka-essential tool na magagamit natin sa research natin. Next is publishing literacy. It is the ability to format and publish research and ideas electronically in textual and multimedia forms. Dito naman sa publishing literacy, yung ability naman natin dito na makapag-publish ng mga posts. So for example, yung makapag-publish ng video dun sa natin sa social media platform na YouTube. Kumbaga yung kakayahan natin makapag-create ng Google Form, yung mga makapag-upload na mga PowerPoint presentation. So those are example of publishing literacy. Next is emerging technology literacy. It is the ability naman to adapt, to understand, evaluate, and use emerging innovation in information technology. So, for example, yung Google Classroom, di ba nung pandemic lang naman siya parang nag-uso sa atin since online class naman. So, bali dito naman, yung kakayahan nating makapag-immerse sa bagong application, bagong software na magagamit natin when it comes to learning. Next is critical literacy. It is the ability naman to evaluate critically the intellectual, human, and social strength and weaknesses, potential and limits, benefits, and cost of information technologies. So in critical literacy, dito naman yung kakayahan natin na ma-evaluate yung kung ano nga ba yung kahinaan or kalakasan nung isang media na yun. Kumbaga parang for example, kakayahan natin ma-evaluate or ma-analyze kung ano ba yung masamang impact ng social media sa mental health ng isang tao. Yan. So, ayun po. Next naman po is yung advantages of media and disadvantages. So, first is media educate people on health matters, environmental, conservation, and others through various forms. So, example na din dito yung halimbawa ay mayroon tayong halimbawa makati-kati ganyan sa katawan natin. Parang makakapag-search tayo ng mabilisan sa internet na para ma-prevent natin yung katulad nga ng rashes ganyan. So, number 2 is people get the latest world news in very short time regardless of distance. Example nito is yung kahit malayo tayo, na-access pa rin natin yung mga information na kailangan nating malaman sa ginagalawan din nating society. So, people can bring out their hidden talents in the multimedia and visual arts, comedy, acting, dancing, and singing. So, ang pinaka way din nito is yung app na TikTok kasi nga 'di ba maraming lalo na mga bata maraming nakakapag agad na yung mga hidden talents nila is napapakita nila agad sa way na yun. So media increased knowledge learned from quiz programs, educational shows, and other information giving programs. So ayun nga, mas nai-increase yung knowledge ng bawat isa kasi nga mas madali na nating na-access through social media. And parang example din nito ay yung sa scholarship, di ba pwede rin tayo mag-apply ng scholarship through media. Next, people feel convenient in accessing information through mobile phones. So ayun nga, mas nakaka-access nga tayo ng information lalo na sa mobile phones kasi lagi natin siyang hawak at hindi rin natin
yun nga, bihira nating mabitawan. So, ayun ang lagi ating ginagamit. Julina, pa next nga, yung sa advantages mo na. Julina. Okay na. Number 6? Ay, ayan pala. So, ayun, they become a vehicle in promoting products towards increased sales. So, ayun, kapag katulad nga sa Shopee, di ba, mas madali sila nakakapag ng product nila at mas madali din tayo nakakakuha ng product na inaano nila, yun, binibenta nila. So, they serve as a good source of entertainment. Katulad sa YouTube, marami ng vlogger na nakapagbibigay sa atin ng, ayun, napapasaya tayo kahit sa maikling panahon. So, television allows electronic duplication of information that reduces mass education costing. Ayan to. So, number 9, media lead to the diffusion of diverse cultures and cultural practices. So, ayan, mas marami tayong nadi-discover na iba't ibang cultures at kahit sa malalayo, na rin sila, aware na din sila sa mga social media. They help people around the world understand each other and respect differences. So ayun, sa pagiging diverse nga ng mga tao dahil din sa social media kasi marami din ba nagko-comment na positive or negative. Parang iba-iba man kasi ang isip ng tao pero nagkakaroon tayo ng respect kapag nalaman natin yung mga background nila dahil sa pagiging open nila sa social media. So pabalik nga, Jelina, sa disadvantages. So ayan, they lead to individualism, spending too much time on the internet and watching television usually impedes socialization with friends and family and others. So ayun, mas ginagugol natin yung panahon natin, lalo na nung pandemic baga, sa social media. So parang wala lang tayong time sa family, sa kaibigan, ganyan. So some media contents are not suitable for children. O kaya nga baga merong YouTube for children lang kasi may ibang mga bata nanonood ng tulad ng kay kanino ba? Yung kay Tony Fowler, di ba hindi man pwedeng manood ang bata ng ganun kasi nga hindi yun sa kanila pa pwede. So next is a newspaper is geographically selective. So parang bihira na ngayon ang newspaper kasi nga most of the time ang ginagamit na natin ay mga cellphone, television, ganyan. So the increase in advertisement in television and radio makes them less attractive. O kasi nga, may cellphone na, parang mas mabilis kasi hawak-hawak mo lang kahit nasaan ka. Ang television tsaka radyo pwedeng nasa bahay lang. Kaya mas nagagamit yung cellphone. So the internet can be possible way to scams, fraud, and hacking. So ayun din, dahil nga, yun naman kung madali tayo maka-access na information, meron ding madali ding ma-scam or ma-hack yung ating mga accounts. Ayan, next po. So, media can be addictive that may result in people's decreased productivity. Ayun, mga naging tamad na ang tao kasi nga puro cellphone na lang, TikTok, doon na umiikot ang buhay nila, cycle na lang. Siguro ang pahinga na lang is tulog, kain, ganyan. So next is they can cause health hazard. O ayun nga, such as, yun nga, yung sinasabi ko na dahil minsan di na nakakain, halimbawa kakawatpad, di ba? Na lilipasan ng kumain. So ayun, nakakapagpuyat din. So kaka-ML. Tapos ayun, so parang mas nakakasira siya sa health ng tao. Next is they can lead to personal injury by imitating and stunts showcased in media. So ayun. So they can ruin reputation through an anonymous account, malicious scandals. So ayan nga, yung may mga fake news na, halimbawa, yung sa TikTok nakita ko na patay na yung isang artista, tapos kapag pinuntahan mo siya sa real account niya is hindi pa naman. So ayun, mas madali nakakapagkalat din ng mga rumor sa ibang mga tao. So next. Sa integrating media literacy in curriculum. So wait lang po. So, ayan, teach students to evaluate media. So, sa pag-evaluate po ng media is, ang example niya is yung, instead of always relying on lectures, you can use the
audio, yung mga PowerPoints, and ayun nga. So next is show students where to find digital resources databases. So ito rin yung ito rin yung sa sa research natin na mas mas nahanap natin ng maayos yung kinakailangan nating i-search yung ganun. So I compare and contrast various media sources. So kapag compare nito is parang yung sources na to analyze the sources, kaya mo siya na compare and contrast to analyze them. So next is discuss how the media edits and alters. So dito, ayan, di ko masyadong So, examine the truth in advertisement. So, parang pinapakita dito na sinasabi dito na parang hindi naman kasi lahat na nakikita natin sa social media is totoo. Kasi, syempre, kapag social media, pinapaganda talaga yan. Pero in reality talaga, hindi naman talaga. So, have students create media. So, yung students is natuturuan kung paano gumawa ng media, yung media lalo na sa makabuluhang bagay, lalo na pagdating sa pag-aaral. So it is confronted with a variety of factors such as limited access equipment, teachers' lack of confidence in the material, and perceptions of media education just an accessory to curriculum. So ayun na. That's all po. Next report. Sa akin na yan? Oo, ay. Bakit po ba yan? Ano ko yung akin sa utilizing media? Sige, ano ko na lang. So, according to Hobbs and Frost, 1994, present the skills that students are able to possess with media they use in class. So, ayun, yung mga magagamit natin kasi student pa naman tayo sa loob ng ating classroom. So, first is reflect on and analyze their own media consumption habits. So, next is identify the author, purpose, and point of view in films, commercials, television and radio programs, magazine and newspaper editorials, and advertising. So, number 3 is identify the range of production techniques that are used to communicate opinions and shape audience's response. And 4, identify evaluate the quality of media's representation of the world by examining patterns, stereotyping, emphasis, and omission in print and television news and other media. Appreciate the economic underpinnings of mass media industries to make distinction between those media which sell audiences to advertisers and those which do not. So number 6, understand how media economics shapes message content. And 7 is gain familiarity and experience in using mass media tools for personal expression and communication and for purposes of social and political advocacy. So ayun. So dito na po yung approaching in teaching media literacy. Number 1 po yung media arts education approach. Number 2, media literacy movement approach. At yung number 3 ay yung critical media literacy approach. Next slide po. And so dito naman po sa utilizing media across disciplines. So yung media in terms daw po ng education is malaki yung ginagampanan kasi diba nga yung mga estudyante ngayon ay advanced na, mas aware na sila sa media kumpara sa dati. Kaya
mahalagang makasabay na rin po yung mga teacher sa pagtuturo gamit. Ingay naman ito! Ang media is pwede nang i-integrate at magamit sa mga lessons. So, next slide po. Yun, ito na po yung tinatawag natin na PPPP. Kumbaga po, ito po yung table na kung saan ginagamit ng teacher para gawing example kung paano ma-apply yung PPPP. So, bigyan ko po dito nung emphasize ko muna dito sa English, Filipino at sa Science. Yun yung subject area na gamitin ng teacher. Sa lesson, sa English, writing a letter, at yung form na gagamitin ay online or interactive media. Ang tool na gagamitin ng teacher is email or chat, and yung purpose is to communicate. At yung process naman niya ay compose a letter to send a friend through online. And yung performance naman ay yung sa letter making, at yung product naman ay magiging compilation of letters in the e-portfolio through Gmail, chatroom, and Hangout. Yun. Then sa Pilipino naman, ganun din, no limit to suri at critical na pag-iisip ng estudyante sa mga tanong dun sa aralin. Halimbawa, nagpapanood po yung teacher ng video documentary, tas syempre, yung may mga question na mabubuo din sa isip ng mga estudyante habang nanonood. At pwede din naman yung teacher ang mag-provide ng question na masasagot kapag inunawa nila yung video. So number 3 po ay based on how well the students apply specific technical skills associated with either the medium being used. Yung sa movies, TV, video games, etc. So, bali yan daw po yung medium na gagamitin para sa evaluation, sa ma-apply yung technical skills sa mga student. Next po. And dito na po sa key concept naman. And number 1 are media or constructions. Media products are created by individuals who make conscious and unconscious choices about to include and how to present it. Yan, dito na daw po pala yung nagre-reflect sa realidad. Pinapakita din yung influensya at yung kapangyarihan ng media sa pagbuo ng opinion at perception ng publiko. Number 2 is the audience negotiate, meaning the meaning of media product is collaboration between the producers and the audience. So dito naman daw po is yung idea ay hindi lang ang media ang nagtatakda ng kahulugan ng isang mensahe, kundi din yung mga manonood o yung mga tagapakinig din ang may kakayanan na magtakda ng kahulugan kasi base sa kanilang sariling karanasan at yung sa pananaw nila. Number 3, media have commercial implications. Since most media production is a business, it makes profit and it belongs to powerful network of corporations that exerts influence on content and distribution. Sinasabi naman dito na yung mga media tulad ng TV, radyo at yung mga online platforms na may connection din sa negosyo. Kasi karamihan baga ng media is nakapokus din sa pagkakaroon ng kita by using advertisements at yung mga sinasabi nila sponsorship. Number 4, media have social and political implications. Media convey ideological message about values, power, and authority, and they can have significant influence on what people think and believe. So sinasabi dito na yung media daw ay may epekto sa buhay ng bawat isa, buhay natin, sa lipunan at dun sa politika. Ito ay dahil ang mga balita o palabas sa TV at yung sa social media nga ay nakaka-apekto sa kung paano tayo nag-iisip at kung paano tayo nakikipagsalamuha dun sa ibang tao. Lastly ay yung number 5, each medium has a unique aesthetic form. The content of media depends in part on the nature of the medium that includes technical, commercial, and storytelling demands. Dito, sinasabi naman na yung bawat medium daw ay may kani-kanilang style ng
pagpapakita ng information. Tulad na lang dun sa TV at yung sa radyo nga. So sa TV may mga eksena at mga kulay na samantalang naman ay sa radyo is umaasa lang dun sa tunog tulad nung sa sinabi kanina example. Ilan po. Okay na po, doon na po nagtatapos yung report ng Group 7. Thank you po sa pakikinig.